Ating simulan ang umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 11, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Pilipinas iaapela ang 20% tariff rate na ipinataw ng Amerika. Sako na naglalaman ng mga hinihinalang buto ng tao na-recover sa Taal Lake sa isinagawang retrieval operations para sa missing sabungero. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro dumistansya sa umano'y tapatan nila ni OBP spokesperson Ruth Castelo. BP Sara Duterte hindi na anya kailangan ng attack dog. 17 Pilipinong tripulante ng MV Magic Seas ligtas at inaasahang darating na sa bansa ngayong araw. Dating mamamahayag na si Dave Gomez itinalagang bagong kalihim ng PCO. Sharon Garin itinalaga namang kalihim ng Department of Energy. Renewal ng driver's license maaari nang gawin online ayon sa LTO. Sa atin namang Metro News, bangkay ng babae nakita sa isang sapa sa Antipolo City. Sa ating Science and Technology News, produksyon ng gatas bumababa dahil sa climate change batay sa isang pag-aaral. Sa atin namang Lifestyle News, mga kabataan inaanyayahan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa kanilang jingle writing contest para sa Children's Right. Sa ating music trivia, ngayong petsa ni-record ng legendary American singer na si Dean Martin ang kanyang pinakaunang awitin. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, lalaking may degree mula sa University of Oxford nagtatrabaho sa China bilang isang delivery driver. 6:36 na po ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan ni Joel Gorospe, ako po si Kenny Gacosta. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nangangamba ang pamahalaan sa posibleng maging epekto ng ipapataw na 20% tariff rates ng Amerika sa mga inaangkat na produkto mula sa Pilipinas. Sa liham na ipinadala ni US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakasaad na simula sa August 1 ay ipatutupad na ang bagong taripa. Ang 20% tariff rates ay mas mataas sa unang inanunsyo ng Trump administration na 17% noong Abril. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, maaaring makaapekto ang hakbang na ito sa competitiveness ng mga Pilipinong produkto sa US market. Sinabi ni Go na nakatakda siyang bumiyahe patungong Amerika sa susunod na linggo kasama ang iba pang miyembro ng economic team para ipagpatuloy ang negosasyon para sa isang komprehensibong bilateral economic agreement o hindi kaya ipagkakaroon ng free trade agreement. Sa kabila naman ng pagtaas ng taripa, sinabi ni Go na kung ikukumpara sa ibang mga bansa sa Asia, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamababang taripa. We are concerned that the U.S. has decided to impose a 20% tariff on Philippine exports. The fact remains, however, that the 20% rate is the second lowest among all reciprocal tariffs that the U.S. has imposed on the region, the lowest being the 10% of Singapore. But more importantly than all of this, we remain committed to continuing negotiations with the United States in good faith to pursue a bilateral comprehensive economic agreement or, if possible, an FTA. So myself, together with DTI Secretary Chris Roque
and Undersecretary Perry Rodolfo and Undersecretary Alan Hepty will be flying to the United States next week. This is actually a scheduled trip to the United States even before today's announcement, no? So there will be meetings next week amongst the trade representatives ng Amerika po at ng Pilipinas. Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. 774 Balita Ngayon. Isang sako na naglalaman ng mga hinihinalang buto ng tao ang narecover ng mga otoridad sa isinagawang retrieval operations para sa mga nawawalang sabungero na itinapon umano sa Taal Lake sa Batangas. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Colonel Giovanni Emerick Cibalo, natagpuan ng sako mga 10 metro ang layo mula sa Pangpang. Hindi pa naman tiyak kung mga kalansay ba ng tao ang laman ng sako at isa sa ilalim pa ito sa forensic examination ng Regional Science o Regional Scene of the Crime Operatives o SOCO. Matatanda ang isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na higit 100 sabungero ang dinukot, pinaslang at tinapon sa lawa. Samantala, sa iba pang balita sa labas ng ating himpilan, PNP CIDG tiniyak sa mga kaanak ng missing sabungero na makakamit ang hustisya. Narito ang report ni Angel Garcia. Angel. Siniguro ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na makakamit ang hustisya ng mga tinaguriang missing sabungeros. Ang pagtiyak ay ginawa ni CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas kasunod na rin ng sunod-sunod na pagdulog sa kanilang tanggapan ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Macapas, hindi niya maipapangako kung kailan malulutas ang kaso, pero kanyang siniguro na magkakaroon ng linaw sa mga darating na panahon. Tuloy-tuloy din ani ang pagkalap nila ng mga ebidensya na tatayo sa korte at hindi lang basta nakabase sa testimonya ng iisang testigo. Samantala, nabuhay naman ang pag-asa si Charlene Lasco, ang kapatid ni Ricardo Lasco na isang online master agent na dinukot sa kanilang bahay noong 2021. Aniya, nakausap nila si alias Totoy at positibo ito na siya na ang magiging susi at magbibigay ng liwanag sa naturang kaso. Masayang masaya finally, no? Sabi nga namin, masakit man tanggapin na isa siya sa may nakakalam sa pagkawala ng aming kaanak, pero isa rin siya sa magiging susi sa bibigay liwanag para sa case namin. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa balita na yan, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Dumistansya si Palace Press Officer Claire Castro sa umunoy tapatan nila ng bagong talagang tagapagsalita ng Office of the Vice President o OVP na si Attorney Ruth Castelo. Ayon kay Castro, hindi nila kailangang magtapatan ni Castelo dahil nakatuon naman sa katotohanan at transparency ang kanilang trabaho bilang mga tagapagsalita. Sang-ayon naman si Castro sa pahayag ni Castelo na ang kanyang appointment ay hindi para maging attack dog ni BP Sara. Pasaring pa ni Castro, hindi na kailangan ni BP Sara ng isang attack dog. Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Si Castelo ay dating Undersecretary ng Department of Trade and Industry o DTI bago napili bilang OVP spokesperson. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi magpapaapekto sa anumang performance rating survey. Chanel Salazar sa detalye. Magandang balita para sa Malacanang ang pinakahuling resulta ng Publicus Asia Survey na nagpapakitang tumaas ang ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nangangahulugan lamang ito na nakikita ang pagtatrabaho ng Pangulo. Gayunpaman, hindi anya magpapaapekto si Pangulong Marcos sa anumang numero basta't gagampanan lang nito ang kanyang tungkulin. Hindi siya maapektuhan ng anumang survey. So, maganda po kung tumaas. Kung bumaba, syempre hindi maganda.
Pero still, hindi po siya maapektuhan ng anumang numero patungkol sa survey dahil trabaho lamang po ang nais ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Batay sa pinakahuling Publicus Asia Survey na isinagawa mula June 27 hanggang June 30, nakuha ni Pangulong Marcos ang 25% approval rating sa second quarter, na mas mataas ng 19% sa nakaraang quarter, habang ang kanyang disapproval rating naman ay bumaba sa 47% mula sa 57%. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 17 Pilipinong tripulante ng MV Magic Seas na isa sa 2 barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, inaasahang darating sa bansa ang mga nasabing tripulante ngayong araw. Inihayag pa ni Kakdak na iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng sapat na tulong sa mga biktima at sa pamilya ng mga ito, kabilang ang medical, legal at tulong pinansyal. Samantala, sinuspindi na ng DMW ang lisensya ng Manning Agency at ang rehistro ng principal na mga Pilipinong marino na sakay ng MV Eternity Sea. Kasunod ito ng paglubog ng MV Eternity Sea na may sakay na 21 Filipino seafarers at isang foreign national matapos atakihin ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay Kakdak, hindi sila nasisiyahan sa naging resulta ng insidente, lalo't may mahigpit na patakaran ng Pilipinas sa mga barkong bumabagtas sa Red Sea at Gulf of Aden na isang high-risk zone. Dagdag pa ni Kakdak, isasagawa ang malalimang investigasyon sa insidente at tiniyak na papatawan ng kaukulang parusa ang ship owner ng lumubog o na lumabag sa mga polisiya. Balita naman sa labas ng bansa, sa labas ating himpilan, Senator Risa Ontiveros, iginagalang ang anumang magiging desisyon ni na Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan tungkol sa posibleng pagsama sa mayorya. Conde Batak sa report. Iginagalang ni Senator Risa Ontiveros kung sakaling magdesisyon sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan na sumama sa mayorya at suportahan si Senate President Cheese Escudero. Para kay Hontiveros, hindi niya itinuturing na betrayal o pagtataksil ang anumang magiging pasya nina Aquino at Pangilinan at wala rin siyang pagtatampo sa mga ganitong bagay. Sinabi na senadora na bukas siya sa lahat ng options mula ngayon hanggang sa pagbubukas ng sesyon sa July 28. Sa kasalukuyan, ang pinagtutuunan ng pansin ni Hontiveros ay ang pagpapalakas ng oposisyon hindi lamang sa loob, kundi pati na rin sa labas ng Senado. Sa July 28 anya ay malalaman ang kanyang pinal na desisyon patungkol sa alok ni Senator Mig Zubiri na handa nilang ampunin si Hontiveros sa Veterans Block o kung saang bloke man siya sasama. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa balita na yan, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na may tinalaga ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa katauhan ni Dave Gomez, isang dating journalist at kasalukuyang Communications Director ng PMFTC, Philip Morris International o PMI Philippine Affiliate. Ayon kay Castro, tinanggap na ni Gomez ang alok ng Pangulo na maging kapalit ni Acting Secretary J. Ruiz. Si Gomez ang uupong ikalimang kalihim ng PCO sa loob ng 3 taon ng Marcos administration. Bago ang kanyang karera sa corporate communications, naging Malacanang reporter din si Gomez noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Inilipat naman si outgoing Secretary J. Ruiz bilang miyembro ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Samantala, itinalaga naman bilang kalihim ng Department of Energy si Sharon Guerin. Nagsilbi munang Acting Secretary ng DOE si Guerin. Kinikilala ng Malacanang ang malawak na karanasan ni Guerin sa paggawa ng mga polisiya at batas na may kaugnayan sa sektor ng enerhiya. Samantala, resulta ng survey ukol sa impeachment maaaring magbago sa oras na maipresenta ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya. Detalye po ay hatid ni Grace Mariano. Tiwala ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na magbabago pa ang resulta ng survey kaugnay sa proseso ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pahayag ito ni na House Prosecutors Representative J. Kunghun ng Zambales at Representative Jervil Luistro ng Batangas sa resulta ng Social Weather Station o SWS survey na 42% ng mga Pilipino ang kontra
sa paghahain ng impeachment complaint kay VP Sara at 32% ang pabor habang 44% ang naniniwalang sinasadyang i-delay ng Senado ang paglilitis. Ayon kay Congressman Kumuhon, lumalabas din sa survey na malaking bilang ng mga respondent ang undecided. Kaya malinaw na maraming Pilipino ang naghihintay na makita ang aktual na ebidensya laban kay VP Sara. Di naman ni Representative Luistro, dapat matuloy ang paglilitis kay VP Sara para makita ng taong bayan ang sapat at malalakas na mga ebidensya para sa 7 articles of impeachment. Hindi natin po pwede panghawakan yung survey na yan dahil napakadami pa rin talagang undecided, no? Na talagang gusto mapanood at gusto makita kung ano talaga yung nilalaman, no? Na ebidensya na ipepresenta ng prosecutor. We have ample and strong evidence supporting the 7 articles of impeachment. And we honestly believe once we are allowed to proceed to the presentation of evidence, a lot of Filipinos will be watching and will be basing their respective position on the evidence that they will be seeing during the trial. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inilunsad ng Transportation o Land Transportation Office o LTO ang online platform na maaring magamit ng mga motorista sa pagre-renew ng driver's license nang hindi na pumupunta ng personal sa mga tanggapan ng ahensya. Ayon sa LTO, ginawa ang Online Driver's License Renewal System o ODLRS para mapadali ang renewal process, mabawasan ang physical transactions at mailapit pa lalo sa publiko ang kanilang serbisyo. Simula kahapon, maaari nang ma-access ng publiko ang naturang online service na integrated na sa eGov.ph na isang mobile app kung saan matatagpuan ang iba't ibang online services ng gobyerno. Kasama na rin sa proseso ang online medical examination, online driver enhancement program exam, payment at may opsyon kung nais nilang ipa-deliver online o i-pick up ang kanilang lisensya. Samantala, Drainage Master Plan ng Maynila na dapat sundin ng DPWH at MMDA, inilatag ni Mayor Isko Moreno. Alamin natin ang detalye mula kay Gina Mape. Gina? Sinabihan ni Manila Mayor Isko Moreno ang DPWH at ang MMDA na hindi napapayagan ang mga pagkukumpuni o mga infrastructure project kung hindi umaayon sa Drainage Master Plan ng lungsod. Inilabas ng alkalde ang direktiba sa idinaos na pulong kasama ang Department of Public Works and Highways at ang Metropolitan Manila Development Authority kung saan tiningnan ang drainage blueprint ng lungsod. Ang Drainage Master Plan na sinimulan ni Moreno noong 2021 ay patutupad na ngayon. Sinabi ng alkalde sa DPWH at MMDA na hindi aaprubahan ang kanilang permit kapag hindi tugma sa City Drainage Master Plan ng Maynila. Puna ng alkalde, may mga kontraktor na tamad. Pati manhole ay naasfalto at napabayaan na lamang. Inihayag ng alkalde ang mga puna sa interagency meeting na dinaluhan ng mga opisyal ng DPWH, MMDA, Maynila at Manila Water City Disaster Risk Reduction and Management Office at Department of Engineering and Public Works. Pinunari ng alkalde ang mga pagbaha sa major roads at ang mga palpak na proyektong nakaapekto sa drainage system ng Maynila. Anya ang mga lansangan na hindi binabaha noon ngunit matapos ang mga proyekto ng national government ngayon ay binabaha na. 30 years na anya siya sa gobyernong ito. Kahit may bagyo nung araw, hindi nakararanas ng pagbaha ang kanto ng Calao at Taft Avenue. Iginit ni Mayor Isko na hindi niya sinisisi ang mga national government kundi panawagan lamang upang kumilos at maiwasan ang mga susunod na insidente at paalala pa niya na siya ay palaging nakabantay. Hinikayat ni Mayor Isko ang mga Manileño na magreklamo, maghain ng suwestyon at ipabatid sa Manila LGU ang mga nangyayari sa kanilang paligid. Ako si Gina Mapel, DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:53 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon.
Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, isang bangkay ng babae na may sugat sa dibdib, tagiliran at noo ang natagpuan sa isang sapa sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Ayon sa tanod ng Barangay de la Paz, si Reynaldo Saguna, nakita ng mga residente ang inanod na bangkay sa bahagi ng Bocobo Bridge. Nang itihayaan niya ang katawan ng biktima, doon na nakita na may tama ito sa dibdib at sa tagiliran na parang sinaksak. Mayroon din anya itong malaking sugat sa noo. Patuloy ang pag-iimbestiga ng mga otoridad sa insidente at patuloy ring inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 56 pesos and 57 centavos. 66 pesos and 32 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 76 pesos and 89 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay 15 pesos at 0.08 centavos, habang ang Japanese yen ay 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihahatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Super Lotto 649 na binola kagabi July 10. 7, 3, 25, 13, 44, at 8. Kung saan walang nanalo ng 19,613,687 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 15, 23, 7, 22, 8, at 21. Kung saan wala ding nakapag-uwi ng 33,699,580 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, produksyon ng gatas bumababa dahil sa climate change batay sa isang pag-aaral. Detalye ihatid sa atin ni Rosemay Miranda. Rosemay. Nakakaapektong tumataas sa temperatura na nauugnay sa pagbabago ng klima sa produksyon ng gatas sa buong mundo kahit na sa mga high-tech farm na mayroong mga cooling system. Natuklasan sa bagong pag-aaral ng mga researcher mula sa Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University at University of Chicago na maaaring mabawasan ang output ng gatas ng baka ng hanggang 10% isang araw lamang na matinding init na may mga epekto na tumatagal na higit sa isang linggo. Sa kabila ng malawakang paggamit ng mga ventilador at water spray, ang mga cooling method na ito ay bahagyang nagpapagaan lamang sa pinsala na nagpapahiwatig ng agarang pangangailangan para sa mas epektibong mga solusyon. Gamit ang 12 datos mula sa higit 130,000 baka sa buong Israel, ang global leader sa dairy innovation na pag-alaman ng mga mananaliksik na bumababa ng husto ang produksyon ng gatas kapag ang temperatura ng wet bulb o isang sukat ng init at humidity ay lumampas sa 26 degrees Celsius at maaaring tumagal ng higit sa 10 araw bago makarecover. Kung walang gagawing hakbang dito, ang mga pangunahing producer ng pagawaan ng gatas tulad ng India, Pakistan, Brazil, Amerika at China ay maaaring maharap sa 3.5 hanggang 4% na pagkalugi araw-araw sa output ng gatas bawat baka sa kalagitnaan ng siglo. Dahil dito, hinimok ng mga researcher ang mga mambabatas na pag-aralan ang mga karagdagang paraan ng higit pa sa cooling system, kabilang ang mga kasanayan sa pagbabawas ng stress para maprotektahan ang mga hayop na nagpuproduce ng gatas at seguridad sa pagkain. Magkaroon ng pakialam at pangalagaan ng ating kalikasan para sa ikagaganda ng ating kinabukasan. Ako si Rosemay Miranda, ng DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, mga kabataan inaanyayahan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa kanilang jingle writing contest para sa children's right. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika? Inaanyayahan ng Council for the Welfare of Children o CWC ang mga kabataang Pilipino sa kanilang nationwide Himig Makabata Jingle Writing Contest
kung saan maaaring lumikha ng mga orihinal na kanta na nagpapalakas ng mensahe ng mga karapatan ng mga bata, proteksyon at empowerment, habang isinusulong ang Makabata Helpline 1383, ang critical lifeline ng bansa para sa pag-uulat ng pang-aabuso at pananamantala sa mga bata. Hindi tulad ng mga typical na talent show, ang Himig Makabata Jingle Writing Contest ay tungkol sa paggamit ng musika para sa advokasya ng CWC. Kailangan namang sumulat ng isang orihinal na jingle na may 60 hanggang 90 seconds ang haba sa Filipino, English o Taglish sa anumang genre, hanggat ang kanta ay masigla, hindi malilimutan at angkop para sa madla. Maaring sumali ang mga interesado ng solo o bilang grupo. Kailangan din magpasa kada entry ng isang maikling write-up na nagpapaliwanag sa mensahe sa likod ng mga lyrics ng jingle. Ang mga entry ay susuriin ng isang panel of judges na binubuo ng mga eksperto batay sa kanilang musika, child protection advocacy at pagpapadala ng mensahe nito. Para naman sa iba pang mga detalye, maaaring bisitahin ng mga interesado sa paligsahan ang website ng CWC. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, here with the Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, July 11, taong 1946, sinimulang i-record ng legendary American singer, actor, and comedian na si Dean Martin ang kanyang pinakaunang awitin na Which Way Did My Heart Go? Ang awitin ay sinulat ni Jean Carroll, Irvin Rose at Sid Wayne. Nirelease ang Which Way Did My Heart Go noong September 1946 sa ilalim ng Diamond Records. Maliban sa naturang awitin, kabilang din sa nirecord ni Dean Martin na nasa kabilang disc ng recording ang awiting All of Me. Samantala, ilan pa sa mga awitin na pinasikat ni Dean Martin ay ang Sway, Mambo Italia, One Note Samba, That's Amore at Everybody Loves Somebody na inyong madidinig din dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. Balitang Kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, lalaking may degree mula sa University of Oxford nagtatrabaho sa China bilang isang delivery driver. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga! Yes, Darlene at Kenny, nag-trending ang isang delivery driver na si Ding Huan Zhao, 39 years old, mula sa China matapos mapagalaman na mayroon siyang degree mula sa Oxford. Sa report ng South China Morning Post, nakasad na sa kabila ng pagkakaroon ng degree ay nahirapang makahanap ng trabaho itong si Ding kahit pa sabihing graduate siya sa kursong chemistry at may master's degree sa energy engineering mula sa Peking University. May PhD din ito sa biology mula sa Nanyang Technological University degree. University at degree pa rin sa biodiversity mula naman sa University of Oxford. Naging postdoctoral researcher din si Ding sa National University of Singapore. Ngunit dahil walang akmang trabaho para sa kanya ay nauwi siya sa pagiging delivery driver sa China. Inihayag naman ni Ding na hindi nasa sukat ng trabaho ang halaga ng isang tao dahil marami naman ang napupunta sa ibang trabaho na malayo sa pinag-aralan nito. Binanggit din ni Ding na malaki ang naitutulong sa kanya ng pagiging isang delivery driver dahil maganda naman ang kita niya rito at nasusuportahan niya ang kanyang pamilya. O diba? Tingnan ninyo ano? Talagang dito lang naman sa Pilipinas medyo malaking issue yan kung tapos ka, di ba? Pero importante, masaya ka sa ginagawa mo at lumalaban ka ng patas. Di ba tama, Kini? Tama! Alright. Yan ang ating balitang kakaibang ng araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. Thank you, Doc Justin. Ayan, partner Darlene, yung masasabi mo na malalang
job mismatch. Oo, diba? correct, oo. From may degree sa chemistry. Ang lala, sa no? May doctoral pa siya. Biodiversity. Mm-mm. Oxford. Correct, Diba? oo. University of Oxford. Pero sabi nga nila, wala naman kasi yan sa kung ano yung trabaho mo. Basta matino, legal, oo. Sabi nga ni Doc Justin, lumalaban ka ng patas. Tama. Diba? Nasusuportahan mo pamilya mo. Yun nga, tama naman si Doc Justin, dito lang din sa Pilipinas talaga sobrang issue na parang, ay, ano ka, graduate ka nung ganito. Uy, diba nung high school, valedictorian ka, ba't ganito na lang trabaho mo? Diba mga ganyan? May kabatch ako noon, Oo. di ba, sa communication ng aming course. Tapos ngayon ay nagsisale siya, nag-live selling. Lagi niya ring nagiging issue yun na binabash siya ng mga kakilala rin niya mismo. Diba? Ang hindi natin alam, mas malaki pa yung kinikita nila kaysa sa ating mga nasa opisina, di At saka ba? kung masaya ka naman sa ginagawa mo, di ba? At yung goal mo na supportahan yung family mo, why not, di ba? Diba? Go lang. Correct. Ayan, maraming salamat Doc Justin sa ating balitang kakaiba. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, July 11, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan po muli ni Joel Gorospe, ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:04 ng umaga. 774 Balita Ngayon.